Welcome po sa part 2 ng ating Not All HMO Plans Are Created Equal. Explain ko po na kasi meron pong mga hospital plans na meron naman pong inpatient and emergency benefits. Explain ko lang po kung bakit hindi rin po pare-pareho yon. So marami po ay mababa yung price, no? Halimbawa po galing sa HMO-D. Doon po sa earlier video, meron pa tayong HMO-A, B, and C doon, no? So ito po HMO-D, no? Meron po siyang plan na ER, saka HB, 1,750, saka 5,950. Meron po si HMO-E, meron po plan na LE, saka LE+. Ito po ay 2,299, saka 6,999. Meron po HMO-F saka G, si HMO-F may IC na 1,750, saka HMO-G may RX na 2,378. So, tingnan lang po natin. No? Yan po ay medyo mura-mura yung ating HMO. Pero tingnan po natin, mas maganda ba yung 7,000 kesa do sa murang HMO? Kasi po yung ating mga murang HMO, madalas one-time use, no? So, pwedeng magamit kung may isang emergency o isang hospitalization, one-time use. At yun po, ang ating limit ay madalas mababa. So, halimbawa po, itong 1,750 na plan na to, 80,000 nga yung limit, pero one time, no? Pero tingnan nyo po, ha? Ito ay halos pareho tong ER sa HB plan ng ating HMOD. Ito pong 5,950, di ba? Napakalaking depression ng price, no? Mga triple. Pero po, ito ang limit nito ay 60,000. Pero siya ay multiple use. Kaya po napakalaking depression ng multiple use sa single use. Even within the same HMO, pag multiple use, kita niyo po, mas malaki yung ating premium, mas mababa yung ating limit dahil multiple use. Yung single use po, mataas yung limit, pero single use nga. So, napakalaking depression ng multiple use saka versus one-time use. Madalas po yung coverage ng ating mga hospitalization plans ay viral, bacterial, and accident lamang po. Ibig sabihin po, very limited din yung coverage do sa ibang mga sakit. Halimbawa po yung mga lifestyle diseases natin, no? Na high blood ka, atake sa puso, yung hinika ka, hindi po covered yan nung typical na hospitalization plan. Kaya nga po, naka-red dyan. Meron kang hospitalization plan, karamihan naman hindi covered. Eh di kalahati o pang mas marami pa sa kalahati ng cases na ma-hospital ka, hindi rin i-cover ng iyong HMO plan. Kaya po maganda, Kaiser NHS, mataas po yung limit natin, 75,000 at pwede pong gamitin ng maraming beses. At covered po yung halos lahat ng mga sakit, including pre-existing. Ibig sabihin mo, pati cancer po, isasama natin dyan, no? Kasi covered ang pre-existing. So napakaganda po na covered yung inpatient sa emergency care at meron pong financial care. Napakaganda po niyan. Yan po yung standard do sa ating mga hospitalization plan. Although in some cases, halimbawa po itong HMOC, saka itong HMOG, excluded po yung inpatient. Ibig sabihin, ang covered lang ay emergency case, no? So pagkatapos po nun, sinabi, ay kailangan i-confine, hindi na po kasama yung confinement. Kasi pag confinement, yun na yung inpatient. So meron pong mga limitation yung ibang mga plan, no? Maganda pag included ng inpatient, maganda yung included yung emergency care, at maganda po na mataas yung limit gaya po ng ating Kaiser NHS. At yun nga po, meron po tayong financial care, pareho po ng iba, pero po like ito, HMO FNG, wala po siyang financial care. Mas mataas nga po yung limit ng iba kaysa sa ating Kaiser. Pero po ay actually ito ay insurance, ito po ay abuloy. Ito po ay galing sa insurance company, ito po ay galing sa Kaiser. Dahil po ibinigay yan kasi sa Kaiser, ang treatment sa atin ng Kaiser ay pamilya, hindi lang kliyente. Ano pa? Yung ating typical na HMO,
na hospitalization plan, madalas po hindi kasama yung access sa major hospitals, no? Yung mga St. Luke's, Makati Med, Cardinal Santos, yung mga pinakamagaganda na ospital, hindi po valid yung kanilang card. So halimbawa po, nandun kayo sa loob ng Medical City, sa loob kayo ng St. Luke's, doon kayo inatake, hindi po covered pag doon ipapasok. Kailangan maghanap pa po ng hospital na hindi major, no? O, ito po sa Kaiser, meron po tayong access sa major hospitals. So, lahat po ng mga accredited hospitals, and 2,000 hospitals po yan, 2,000 hospitals and clinics are covered ng Kaiser na hospitalization plan na inpatient, outpatient, etc. etc. Doon po sa iba, included nga pero mas maliit yung kanilang hospital network. Ano pa, no? So, mababang price, bakit mas maganda yung mas mahal na 7,000? Kasi nga po, sa low limits at limited coverage yung iba, ah pero sa ating Kaiser, mataas yung limit, 75,000 at covered lahat, no? So, yung mga typical na hospitalization plan, pang-hospitalization lang po. So, wala yung ating mga outpatient, no? Wala yung ating consultation, wala yung outpatient care, walang APA, walang dental, no? And actually, alam niyo po, ang pinakamadalas na consultation sa mga doktor, yung mga tinatawag na EENT, eyes, ears, nose, throat. So lahat po yun hindi covered sa typical na hospitalization plan na mabababa yung halaga, no? 1,750, 5,950, ganyan. At saka nga po, ang ating individual plans, lahat po to karamihan ito ay individual plan. Siyempre, kumbaga ano, tingi-tinging bili, mas mahal po. Yung Kaiser po kasi na National Healthcare Shield ay group plan. So, ito po ay wholesale price. At alam naman po natin, pag bibili tayo, mas mura yung wholesale kesa sa retail. So, ito, although mas mataas yung price natin na 7,000, ito po ay dahil mas marami talagang kasama na benefits, no? So sila, maaring walang consultation, maaring walang APE, wala silang dental. Itong APE nga pala, annual physical exam, normally, lalo sa teacher, required po yung ating APE na ibinabayad po galing sa sariling bulsa, no? So baka abutin ng 2,000 siguro yung ating APE. So pag kinuha po natin yung ating Kaiser National Healthcare Shield, kasama po yung APE, meron pong ECG sa pap smear if above 40. At yun nga po, isipin nyo, natipid nyo na 1,750, di pwedeng pambili na ng bagong hospital plan nyo, no? Kasi maganon po yung price ng, actually, mas mahal pa siguro yung price ng typical na APE. So, comprehensive po tayo sa Kaiser. Meron tayong outpatient care, inpatient care, preventive care, dental care, at yun nga po, yung mga consultation natin. Napaka-importante para sa ating pag-aalaga sa kalusugan. So, balik po tayo. Summary, no? Doon sa hospitalization plans naman, many inexpensive hospital plans are those with low confinement benefits, no? Madalas one-time use only o mababa yung benefit limit at limited sa viral bacterial infection at accident. Hindi po kasama yung lifestyle diseases, yung mga common po na hospitalization, mga hika, atake sa puso, nagkumbulsyon, nag-LBM, no? Hindi, baka LBM, baka covered. Di po natin tiyak. At yun nga po, karamihan walang access sa major hospitals. Isipin nyo, yung major hospitals, yun yung best hospitals in the country. Hindi valid yung karamihan ng mga hospitalization plans. Maraming inexpensive hospital plans have limited benefit classes, no? So again, no, pag titingnan natin, ay mura siya kasi walang consultation. Ay mura siya kasi walang outpatient care, walang APE, walang preventive care, walang dental care. So, kaya po mas mababa siguro yung halaga nila kasi mas mababa din ang kanilang benefits, no? Ang Kaiser NHS, multiple use, high benefit limits, may access sa major hospitals. Ito po ay nagko-cover na karamihan ng sakit, including pre-existing illnesses. Nabanggit ko po karamihan. Kasi po, exception yung mga mental health problems. No? Kung
nawala na ng bait, hindi po i-cover ng ating HMO, ang ating Kaiser NHS. Ang Kaiser NHS may comprehensive healthcare, 5-point healthcare benefits, inpatient, outpatient, emergency, preventive care, dental care, at may ika-6 na financial care. So, yun na po yung aking presentation na not all HMO plans are made equal, part 2. Ako po ay si Roberto Prudente. I'm a certified associate financial planner representing Kaiser International Health Group. Maraming salamat po.